Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang pagmamahal mo para sa asawa mo? Si Isabel Maximus, dahil sa daming pagsubok na dumating sa buhay niya, nagawa siyang patibayin nun. Nakaya niya lahat ng problema dahil sa tibay ng kanyang puso at sa tulong na rin ng mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil sa mga pagsubok, nahubog siya na mas maging matatag at tumapang sa lahat ng hamon na kinaharap at haharapin pa. May isa lamang siyang hiling, ang maalala siya ng kanyang asawa. Dahil sa isang insidente noon sa buhay niya, nakoma si Silver Maximus. 3 taon din itong nakatulog at minsan na ring nawalan ng pag-asa ang ina nito. Ngunit siya, nanatili ang pag-asa na ito ay magigising. Oo, nagising nga ang lalaki. Ngunit wala itong naaalala ni isa tungkol sa kanya. At ang malala pa, hindi na ito ang dating Silver na masiyahin at madaldal. Nagbago itong bigla na animoy kinamumuhian nito ang mundo. Ang pinakamasakit ay may isang tao lamang itong naaalala. At iyon ay ang ex-girlfriend nitong si Fatima. Paano na ngayon ang mga anak niya? Magpapatalo na ba siya sa pagkakataong ito? Kayanin kaya ni Isabel ang panibagong problemang dumating sa buhay niya? Ano na kaya ang gagawin niya? Hahabulin ito? O ipagpapatuloy na lamang ang pagiging ina sa mga anak na walang kinikilalang ama? Alamin natin ang kwento. Mami, si Sean inaaway niya ako. Agad na palingon si Isabel nang marinig ang tinig ni Sky. Patakbo itong nagtungo sa kanya. Binabaan niya ang hawak na kutsilyo at iniwan ang ginagawa niya. Sabi niya, pangit daw po yung drawing ko, Mami. Ngumiti siya nang yumakap ito sa kanya. Hawak nito ang isang bond paper. May I look? Inabuti yun ng bata sa kanya. Wow, ang pretty naman ng superwoman mo, anak. Sa edad na 4 na taon, ay perfect na ang drawing na iyon. Kahit na hindi ganoong maayos ang pagkakadrawing. Gano'n naman ang mga ina. Sasabihing maganda dahil gawa ng anak. Ikaw yan, Mami. You're my super Mami. Napangiti siya at isang masuyong haliksan ang kapalit nun. Ang sweet naman ng anak ko. Malambing niyang usal rito. Tinawag niya si Sean na naroon lang sa likod ng pader at sumisilip. Mukhang may kasalanan talaga dahil halatang guilty. Totoo bang sinabi mo, anak, na pangit yung drawing ng kapatid mo? Nagyuko ito ng ulo. I'm sorry, Mami. Bulong nito't ngumiti siya. Hindi sa akin, sweetie. Kay Sky ka dapat humihingi ng sorry. Nang mamatay si Margaret, siya na ang umako ng responsibilidad kay Sky. Inako niya ito ng sariling kanya. At ni minsan, hindi niya ipinaramdam sa bata na iba ang ina nito. Hindi niya sinabi kay Sky ang totoo at pinanindigan na sa kanya talaga ang bata. Ngayon ay 4 na taon na ito kagaya ni Sean. Kaunti pa, magkakaroon na siya ng mga binata. Araw ng linggo ngayon, kaya wala siya sa office. At kapag ganito, narito lang siya sa bahay para asikasuhin ng 2 mga anak niya. Sorry, Sky. Nahihiyang usal ng bata. Okay, sagot naman ng isa. Sige, love your brother na, Sean. Yumakap si Sean rito kaya gano'n na lang ang ngiti niya. Hindi alam ng 2 na magkaiba ang mami ng mga ito. Pero who cares? Wala rin namang problema yun dahil una pa lang pinanindigan niya na ang bata. Siguro noong una'y masakit rin sa kanya na nagkaanak si Silver kay Margaret. Pero siguro hindi rin naman iyon sinasadya ng lalaki. Lalo na't inakala nito na siya nga ang asawa nito. Pero nagtataka lang talaga siya dahil kung si Silver ang ama, paano hindi nito kamukha si Sky? Blonde hair kasi ito na parang anak ng ibang lahi. At hindi rin pwedeng sabihin na minana iyon ni Sky kay Margaret dahil purong Pinoy ito. Ngunit ganun pa man, hindi na lang niya pinalaki ang mga naiisip dahil nakalipas na rin naman yun at patay na rin naman ang ina ng bata. Maagang nag-agahan ng mag-iina dahil dadalaw sila ngayon sa lola ng mga bata. Sinabi kasi nito kahapon na nais siyang makausap ni Mami ni Stella tungkol sa ilang mga bagay. Last month pa nakauwi ito mula sa LA at nagtanong siya kung kamusta si Silver. Ngunit hindi ito sumasagot kapag iyon na ang pinag-uusapan nila sa cellphone. Laging sabi nito, tsaka na kapag nagkita sila. Dahil busy din siya sa company, hindi niya na ito nakamusta. At kahapon nga ay tumawag ito sa kanya na dumalaw sila ng mga bata sa mansyon dahil na-miss daw nito ang 2. Careful, sweeties.
Pagbaba pa lang ng sasakyan ay patakbong nag-uunahan ng mga bata palapit sa main door ng mansyon. Ngayon na lang ulit siya nagawi rito. Ang huling punta nila ay noong huling uwi pa ng mami ni Estela. 3 months ago pa yun. "Grandma!" Napatawa ang matanda nang bumungad ang dalawang mga bata sa main door. Sakto rin na lumabas ang matanda at kitang-kita ang gulat sa mga mata nito. "Oh, mga apo ko, nandito na pala kayo." Halata ang galak ng yakapin ito ng dalawang mga bata. "Mabuti at maaga kayo, Isabel. Nagpahanda ako ng agahan kay Laida." Nakangiting binalingan siya nito nang magmano siya kasabay ng mga bata. Tsaka sila sabay-sabay na nagtungo sa dining area. "Ayaw niyo na ba mga apo?" "We're not hungry, Grandma." Sigaw ni Sean matapos nitong tumayo sa kinauupuan. Sumunod si Sky at nagpaunahan na patungo sa garden ng lola ng mga ito. Nangingiting sinundan na yun ang tingin ng dalawa. "Kumain ka, iha." Anito nang medyo kumalma na ang paligid. "Busog pa ako, ma'am. Kumain na kasi kami kanina sa bahay bago pumunta rito." Nang sandaling yun ay pansin ni Isabel na may tila nais itong sabihin. Namayani ang katahimikan ng ilang saglit. Nang tumayo ang ginang, sinundan niya ito ng tingin. "Gusto sana kitang makausap, Isabel." Anito nang madaanan siya sa kinauupuan. "Sumunod ka sa akin." Dugtong nito kaya tumayo siya at sinundan ng babae. Sa sala sila tumigil. Nang maupo ito, naupo na rin siya doon. Naririnig pa ni Isabel ang tawanan ng mga bata sa labas. Ang sarap ng pakiramdam na yun. Sana ay magising na si Silver upang makita nito na malalaki na ang mga bata. Gising na si Silver, iha. Otomatikong napatingin siya sa nagsalita. Hindi niya napigilang tumayo at lumapit rito. "Really, ma'am? Kailan? Nasaan siya? Uuwi na ba siya?" Tila maluluha siya sa narinig. Sobrang kagalakan dahil sa haba ng panahon, nagising din sa wakas ang kanyang asawa. "Isabel, nakauwi na siya noong 1 buwan pa." Animoy biglang napawi ang kasiglahan sa mga mata niya. 1 buwan na pala? Tapos hindi niya alam? Bakit hindi man lang ito umuwi? Ni hindi man lang sila hinanap? "Makinig ka muna, iha." Nanlumo siyang naupo. Humarap ang babae at hinawakan ng kanyang mga palad. "Nagka-temporary amnesia siya, Isabel, at kahit anong gawin kong pagpapaalala sa kanya, wala siyang maalala. Hindi ko sinabi sa iyo agad dahil akala ko'y babalik din agad ang kanyang mga alaala. Pero hindi nangyari. Ayaw sana kitang masaktan, pero wala na ako nagawa dahil hanggang ngayon hindi kanya naaalala o ang mga bata. Sinabi ko na may mga anak siya pero hindi siya nakikinig." Tumulo na ang kanyang luha. Sa ilang taon na paghihintay ay nagising din si Silver. Pero hindi siya naaalala. Napaka-imposible naman nun. "Ma'am, gusto ko siyang makausap. Narito ba siya? Baka sakaling bumalik ang mga..." Napayuko ang babae. "Nasa Palawan sila ngayon. I think bukas sila uuwi." Kumunot ang noo niya. "Sila? Sinong sila?" "Her ex-girlfriend, Fatima." Animoy sinakluban siya ng langit at lupa nang marinig iyon mula sa ina ni Silver. Wala din daw itong ibang naaalala maliban sa ex nito. At ayon kay Mami Estela, nagbalikan ng dalawa. Parang gusto niyang sumabog sa sakit. Kilala niya si Fatima. Minsan niya na itong nakasagutan. "Makinig ka sa akin, Isabel. Nakaya mo si Margaret. Makakaya mo rin si Fatima. Alam kong matatag ka. Asawa mo si Silver. Karapatan mo na kunin ito sa babaeng iyon. Tutulungan kita. Nasa likod mo ko. Kaya huwag kang umiyak. Dahil oras na umiyak ka, talo ka, iha." Pinahid nito ang kanyang mga mata. "Pero paano, ma? Matalino ka. Kaya alam ko makakaisip ka ng paraan." Babalik si Silver sa company after niyang magpahinga. Gumawa ka ng paraan kung paano mo siya makukuha. Isipin mo ang mga bata. Kailangan nila ng ama. Kailangan mo rin ng asawa. At ikaw ang totoong Mrs. Maximus. Kaya kunin mo ang dapat ay sa iyo. Mami Stella is right. Asawa siya. Kahit na hindi siya ang mismong nasa kasal noon, kahit ganun, legal siyang asawa. At Maximus ang kanyang surname. Nagising si Isabel na masakit ang ulo. Paano ba naman ay mag-uumaga na siyang nakatulog? Si Silver ang iniisip niya buong magdamag, kaya ngayon ay talagang kulang na kulang ang kanyang tulog. Lunes pa man din ngayon at marami ang trabahong naghihintay sa kanya. Kahit mag-aalas 3 na nang makatulog,
Naligo pa rin si Isabel upang kahit paano mabawasan ang pananakit ng kanyang ulo. "Good morning po, ma'am." Pagbaba niya ay si Manang Laura agad ang bumati sa kanya. Ang mga bata manang, pagkaupo sa dining ay ang dalawa agad ang kanyang hinanap. "Nakatulog pa po, ma'am. Kagagaling ko lang po sa kwarto nila." Umiti siya at hinigop ang kape. O sige ho, hayaan niyo na lang muna sila." Sanay na si Isabel na mag-isang nag-aagahan. Kung minsan lang din kung magsabay sila ng mga bata. Dahil 6:30 ng umaga'y bababa na siya para mag-almusal. 6:45 a.m. kasi ang alis niya. Kung minsan hindi na siya naaabutan ng mga bata. Ganito ang araw-araw na pangyayari sa kanyang buhay. Papasok ng trabaho, uuwi, magpapahinga at aalis ulit kinabukasan. Pero hindi niya naman nakakaligtaan na laging unahin ng mga bata. Bago siya magpahinga, tutungo muna siya sa silid ng mga ito para makipaglaro. "Good morning, Mommy." Nagulat siya nang magdilat ng mata si Sean. Hinalikan niya kasi sa noo ang dalawa dahil paalis na siya. "Good morning, my love. Sleep ka pa, anak." Hindi ito bumangon at muling pumikit. Ngumiti siya at lumabas bago patayin ng ilaw. Bilang ina, magagawa niyang lahat upang maibigay lamang ang buhay na hinahangad niya para sa mga anak niya. Iniisip niya kung paano niya ngayon sisimulan lahat. Masakit. Sobrang sakit iyon sa kanya. Naghintay siya ng ilang taon, pero ito pala ang mangyayari. Para siyang naghintay sa wala. Okay lang sana kung nagka-amnesia ito't walang babaeng involved. Pero may Fatima. Napaka-imposible nun. Bakit ang ex pa nito ang naalala na pwede namang siya? "Kuya Bert!" Isang tili ang nailabas ni Isabel dahil sa sobrang gulat. Napahawak pa siya sa dibdib dahil kulang na lang lumabas ang puso niya sa sobrang kaba. Bigla kasing huminto ang kotse kung saan si Kuya Bert ang nagmamaneho. "Sorry po, ma'am. Bigla ho kasing pumreno ang sinusundan kong sasakyan." Nang mahimasmasan, tumingin siya sa unahan. May ilang nasa harapan at tila nagtatalo. "Diyan lang po kayo, ma'am. Titignan ko kung anong problema ng mga tao sa labas." Nanatili siya sa loob habang nanonood sa mga naroon sa unahan. May isang matangkad na lalaki na kausap ang isang maedad na lalaki na may malaking katawan. Ang gwapo nun, blonde hair na parang isang American. Kitang-kita niya ang galit sa mukha ng kausap, samantalang natatawa lang ang gwapong lalaki. Saglit siyang natigilan, para kasing may kamukha ang lalaking blonde. Hindi lang talaga niya maalala kung sino at kung saan niya nakita ang kamukha nito. Dinuduro-duro ito ng matabang lalaki, pero tinalikuran lang ito ng kausap. Natigil lang ang pagtitig niya sa taong iyon nang bumukas ang pinto ng kotse. Si Kong, nagasgasan daw po yung kotse kasi ginit-git ng kanumam, kaya ayun at galit na galit dahil mamahalin daw yung sasakyan. Yun sigurong may malaking tiyan ng Kong na tinutukoy ni Kuya Bert. Anong ginawa ng isa? Tila interesadong naitanong niya. Wala ho, tinawanan lang. Kulang na nga lang ho at takihin sa galit si Kong. Sumilay ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya alam kung bakit, pero para siyang napasaya ng blonde man na iyon. Pagdating ng company, ay bigla na lamang sumilay ang kaba sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil ngayon na sila magkikita ni Silver. Pero bakit parang may kahalo iyong sakit? Dahil siguro kay Fatima. Kung ano man ang dahilan, dapat niyang iwaksi iyon dahil hindi talaga makakatulong ang damdaming iyon sa kanya ngayon. "Good morning, ma'am." Bati ng guard sa entrance. Sasagot na sana si Isabel nang mapansin ng mga grupo ng mga empleyado sa unahan. Animoy may kung sinong pinagkakaguluhan. Tumaas ang kanyang kilay dahil 7:56 a.m. na at hindi pa dumidiretso sa mga trabaho ang mga ito. Kinikilig ako. Congratulations po, ma'am. Ang sweet ni sir, di ba? Biglang sumikdo ang puso niya nang mapansin ang dalawang nilalang na pinagkakaguluhan sa unahan. Sa lakas ng tibok ng puso niya, parang kulang na lang ay sumabog yun. "Good morning. What's going on here?" Lumingon ng lahat sa kanya. Nang makita ang seryosong titig ni Isabel, ay sa isang bumati ang mga ito tsaka tumalikod ng mabilis. "Hello, Isabel. Pasensya ka na ha. Na-excite lang ang mga empleyado ni Silver dahil sa nalalapit naming kasal." Isang seryosong titig ang ipinukol niya. Walang ibang makikita sa mukha niya. Kahit sa loob, tila ayun ay pinupunit, lalo nang makita ang pag-abrisyete ni Fatima sa kanyang asawa.
Oh, really Miss Flores? Ngumiti siya dahil hindi pwedeng magpakita ng lungkot dahil siguradong kasiyahan iyon ng babae. Congrats! Sana matuloy. Otomatikong napalitan ng inisang mukha ni Fatima at kulang na lang magdugtong ang kilay. Han, tell her na hindi na kayo mag-uusap dahil makikipaghiwalay ka na. Malandi nitong usal. Ngunit nakatitig lang si Silver sa kanya na animoy may kung anong hinahanap. Han, speak up! Biglang kumalas ang lalaki sa pagkakaabrisyete ng babae. Nagulat pa si Fatima dahil doon. Anak, iho, mabutit na abutan kita. Can we talk? Kasama ka Isabel. Mula sa likuran, nagulat na lang siya nang magsalita si Mami Estela. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa braso. Follow me, Silver. Nagsimulang humakbang ang lalaki. Kakapit pa sana si Fatima nang magsalita ang ginang. Where are you going? I said Isabel and my son only. Hindi ka kasama. So get lost, Fatima. Mom, she's my girlfriend. Baritonong tinig na lumabas sa bibig ni Silver. I don't care, Silver. Kayong dalawa lang ang gusto ko makausap. Nagdiwang bigla ang kanyang puso dahil sa katauhan ni Mami Estela, nakakita siya ng kakampi. This is enough. Nabasag ang pagsasalita ng ina ni Silver nang bigla itong tumayo at pinalo ang mesa. Kita sa mga mata nito ang galit. Huwag mong sigawan ng mami mo. Sumunod siyang tumayo't hindi makakapayag si Isabel na sigaw-sigawan lang nito ang ina. Ilang segundong nakipagtagisan ng tingin si Isabel rito at hindi siya pumayag na matalo. Ito ang kusang nag-iwas ng tingin at takma na sanang tatalikod nang muling magsalita si Mami Estela. Okay, sige Silver. Pero bago ko ibalik sa iyo ang company, nais kong mag-propose ng isang kondisyon. Tumigil ito sa pagbukas ng pinto at humarap sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang nais ni Mami Estela, ngunit tiwala siya rito. Pumunta si Silver sa kumpanya dahil nais nitong ibalik na ng mami nito ang company at gusto nitong ito na ang muling mamahala. Noong nakoma si Silver, ay binigay ni Mami Estela ang pamamahala ng lahat kay Isabel. At ilang taon din siyang naging CEO. Ngunit nang bumalik na ito, nais ni Silver na kunin na ang pamamahala sa kanya. Ngunit ayaw pumayag ng mami nito. At kung nais daw ni Silver, maging vice president na lang ito. Alam kasi ng ina ni Silver ang kakayahan niya. Dahil napalago niya ng husto ang dating nasa ikalimang pinakatinatangkilik ng modeling company sa Pilipinas. Mabuti pa talaga ang ina at company ng mga ito ay naaalala ni Silver. Pero siya hindi. Bakit ba hindi na lang siya bigyan ng pagkakataon na maging masaya? Ilang ulit pa ba siyang lalaban para makamit ang katahimikan at pagmamahal na kanyang nais? Gano'n na ba siya naging masamang tao para pagkaitan ng asawa? Ikalawang beses na ito. Parang gusto na lang niyang sumuko. Pero iniisip din niya, paano na lang ang mga batang kailangan ng kalinga ng isang ama? Tell me, what is it, Mom? Napatingin siya kay Silver nang magsalita ito. Gusto kong magsama kayo ng asawa mo sa iisang bubong. Napalunok si Isabel ng sunod-sunod. Hindi niya inaasahan na iyon ang sasabihin ng ginang. No, Mom. Anything but not that. Malamig nitong sagot. Nilingon siya ng mami nito. And she's not my wife. I don't have a wife. Sobrang sakit nun para sa kanya. Pero pinipilit niyang maging normal sa harap ng mga ito. Ayaw niyang umiyak dahil para lang iyon sa mga mahihina. Siguro nga'y ganun talaga dahil hindi naman kasi siya ikinasal. Kung ikinasal man, pangalan lang niya yun. Dahil hindi siya ang totoong katabi ni Silver noon sa altar, kundi si Margaret. Kung ganun, hindi ko ililipat sa iyo ang pagiging CEO, Silver. Kahit na anak pa kita. Hindi ka ba naawa sa mga anak mo? Sa asawa mo? Kahit alalahanin mo lang, magtiwala ka sa akin dahil ako ang ina mo. Ni minsan hindi ako magsisinungaling sa iyo dahil ako ang mami mo. Tinalikuran sila nito. Silver! Hinawakan niya ang kamay ng matanda at saka umiling rito. In that case, I will try. Pero kung wala pa rin, Mom, please leave me alone. Sabay silang napatingin ng babae kay Silver. Ngunit huli na dahil naisara na nito ang pinto matapos nitong lumabas ng kanyang opisina. Hindi niya alam kung tama ba iyon. Hindi talaga niya alam. Did you hear that, Iha? Pumayag si Silver. Ibig sabihin may pag-asa pa. Sige na, lilipat kay mamaya din mismo sa bahay ni Silver.
Bukod sa ancestral house ng mga Maximus, ay may sarili ding bahay si Silver. Alam niya iyon dahil nakapunta na siya doon nang matapos iyong gawin. Bago sila ikakasal sana noon ay ipinakita iyon ni Silver sa kanya. Naalala pa niya na iyon daw ang magiging love nest nila ni Silver. At iyon daw ang magiging saksi para sa pamilyang pangarap nito. Sana man lang ay maalala iyon ni Silver. Kahit iyon man lang sana. At dahil lilipat sila ng bahay, nag-half day si Isabel sa trabaho. Maaga siyang umuwi para magligpit ng mga gamit at para na rin ipaliwanag sa mga bata ang nangyayari. Kasama niya si Mama Estela para tumulong sa pagpapaliwanag sa mga bata. "Really, Grandma?" Tumangwang may edad na babae. Kalong nito si Sean habang nasa tabi nito si Sky. Alam ni Mama Estela ang tungkol kay Sky. Pero kahit ganun, hindi nagbago ang pagtrato nito sa bata. Dahil kahit saan naman tignan, apo pa rin ito ng matanda. Dahil anak ito ni Silver kay Margaret. "Yes mga apo, lilipat kayo ng bahay. Doon sa daddy ninyo." "Yehey!" Sigaw ni Sean. "Is that true, Mommy? Is that?" Ani Sky. Ngumiti siya at sinagot ito. "Sabi ko na, Sean, gigising si daddy." Pagyayabang ni Sky sa kapatid. "Yeah, you said it 100 times now, Sky." Napangiti na lang siya sa usapan ng magkapatid. Excited talaga ang mga ito. Halata yun sa muka at kilos ng dalawa. Hanggang sa pag-alis ay ang daddy pa rin ng mga ito ang pinag-uusapan ng dalawa. Nauna nang umalis ang lola ng mga ito dahil may kikitain daw. Susunod na lang daw ito mamaya. Ngunit habang nasa daan sila patungo sa pupuntahan, bigla namang tumirik ang kanilang sasakyan. "Anong nangyari, Kuya Bert?" "Kailangan pong palitan ng gulong ang sasakyan, Ma'am. Nakadali ng 4 na pa ako." Nilingon niya ang dalawa sa likod. "I'll call, Ma'am. Magpapasundo na lang kami't baka matagalan yan." Sumang-ayon naman ang driver. "Yes, Ma'am." Hihin. Natigilan siya sa pagsasalita nang may magarang sasakyang tumigil sa tapat nila. At nagulat pa si Isabel nang may blonding hair na lalaking lumabas mula sa backseat ng kotseng iyon. Naalala niya yung lalaki kaninang umaga. Bigla niyang nilingon si Sky. At tila may kung anong kaba siyang naramdaman nang mapagtantong kamukha ng anak niya ang lalaki. Hindi lang kamukha, kundi parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. "Miss Isabel?" Nagulat siya sa reaksyon nito. Pagkakita ng lalaki, iyon agad ang bungad nito. Ang lakas ng apil nito. Bukod kasi sa matangkad, kitang-kita ang mala-Adonis nitong katawan. Mukhang mahilig mag-gym ang taong to. Bumagay ang natural na blonde hair nito sa kaputian ng lalaki. Idagdag pa ang magkabilaang dimple nito na kay sarap pagmasdan. Para siyang nakakita ng Sky na binata na. Mukhang ganitong-ganito kasi ang kalalabasan ng anak niya paglaki. "May I know you?" Hindi ito sumagot at pinasadahan ng driver niya na nagsimulang magtanggal ng mga tornilyo sa gulong ng kotse. I think matatagalan pa siya sa ginagawa niya. Malumanin itong usal, tsaka ito bumaling sa kanya. "By the way, ako nga pala si Asher Vec." Nag-aalangan pa si Isabel kung tatanggapin ang pakikipagkamay nito. Ngunit parang wala naman siyang pinag-aralan kapag ganun, kaya kahit pilit, tinanggap na lang niya. "Isabel Maximus." Ngumiti ito't muli na namang lumabas ang dimple. "If you don't mind, pwede ko kayong ihatid." "No thanks, it's okay Mr. Vec." Nahihiya niyang usal. Lumingon ito't animoy may kung sinong hinahanap. Hindi na siya nagtanong at takmang babalik sa cellphone nang muli itong magsalita. "I know this is not the right place to tell this to you, but can I ask you something?" Kinagulat niya iyon. Anong akala ng taong to? Close sila't matagal nang magkakilala. "Ano yun? Pwede bang makita ang mga bata?" Pilit na pilit ang ngiti nito, samantalang kabang-kaba naman siya na hindi niya maintindihan kung ano bang nangyayari. "I'm sorry, Mr. It's Asher. Please call me Asher. You know, kanina pa kita sinusundan. I'm sorry for the term I've used, pero sinusundan talaga dahil iyon ang talagang salitang dapat." Tumaas ang kanyang kilay. "Oh, sorry, I didn't mean to scare you." "Pasensya na, Asher, pero I have to." Saktong tumalikod siya nang mabilis nitong inilabas ang kamay sa bulsa at hinawakan bigla ang kanyang pulsuhan. "Wait please." Hindi niya alam kung anong gusto nitong sabihin at pakay, pero kahit ganong hinawakan siya, parang hindi siya kinakabahan at natatakot.
Ibang kaba ang naroon sa kanyang puso. Iba rin ang kanyang iniisip. Sana mali siya. Sana mali talaga siya ng iniisip. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Si Kuya Bert na tumayo mula sa gilid ng sasakyan na nakadukwang. Bumitaw itong bigla nang makita si Kuya Bert. Ayos lang Kuya Bert, don't worry. Gusto ko lang malaman ng tungkol sa anak ni Margaret. Dali-dali siyang bumalik sa kotse. Tinawag siya nito ngunit hindi siya nagpatinag. Pagpasok ay tinawagan niya si Mami Estela. Kailangan na nilang makaalis doon ng mga bata. Mabuti na lang at busy ang dalawa sa iPad na hawak kaya hindi napansin na mga ito ang nangyayari sa labas ng kotse. Nakita niyang umalis ang sasakyang pagmamayari ng taong yun. Doon lang napawi ang kaba niya. Tinitigan ni Isabel si Sky at kahit ang tumawa ito, kahawig na kahawig ni Asher. Hindi kaya't iyon ang ama ni Sky? Bigla niyang iniling-iling ang ulo dahil sa iniisip. Hindi pwede dahil kung iyon ang ama ni Sky, may posibilidad na kunin ito ang bata sa kanya. Hindi siya papayag, hindi niya ibibigay si Sky rito. Mahal na mahal niya na ang bata. Ilang minuto lang nang dumating ang hinihintay nila. Ngunit nagtaka't nagulat siya nang makita si Silver. Ito ang naroon imbis ang driver ng ina nito. Nagulat siya. Sobrang gulat dahil hindi niya ito inaasahan. Daddy! Sabay na sabay pa ang dalawang sumigaw ng paglabas ng mga ito, nakita ng dalawang lalaking kalalabas lamang ng driver seat. Kilala ng mga bata si Silver dahil sa mga larawan at video calls noon sa lola ng mga ito. Kita niya ang pagsilay ng ngiti nito. Pumantay ito sa dalawa at sabay na binuhat ang mga bata. Parang gusto niyang maiyak sa tuwa. Kita niyang gulat na gulat ito nang makita ni Silver si Sean. Ito kasi ang unang beses na nakita nito ang anak nila. Hindi yun pwedeng ipagkaila na anak nito ang bata. Maya't maya nito kung titigan ng dalawa. Lalong-lalo na si Sean na animoy batang Silver. How old are you, young man? Baritonong tanong nito kay Sean. I'm 4 years old, Daddy. May kasama pa iyong daliri. Dagli siyang pinasadahan ni Silver. Hindi niya mabasa ang reaksyon nito. Pero alam niya na hindi ito nagdududa dahil si Sean talagang kahulman nito ang mukha ng bata. Daddy, did you miss us? Tanong ni Sky. Of course I am. We miss you too, Daddy. Para ngayon lang niya nakita ang ganitong saya ng mga bata. Ngayon lang niya nakita ang sobrang kasiyahan sa mga mata ng mga ito. Let's go. Bumaba ang dalawa at nagpaunahan pang pumasok. Let's go, Mommy. Nahihiya siyang nagbaba ng ulo at sumunod na lang sa dalawa. Si Silver ang nagayos ng seatbelt ng dalawa. Alam mo, Daddy, kanina may handsome man nakausap si Mommy. Your mouth, Sean. Pinigilan kasi ni Sky ang bibig ng kapatid at tinakpan iyon. Nagulat siya at naistato sa kinauupuan niya. Hindi nito agad isinara ang pinto ng backseat. We don't know his name, Daddy, but I think he is a friend of Mommy. Hindi ito sumagot kay Sean at dumiretso na sa driver seat. Ngunit hindi nito pinaandar ang sasakyan. Hindi siya lumingon o tiningnan man lang nito. Next time, kung makikipaglandian ka, wag mo ipakita sa mga bata. Madiin itong usal. Bigla niyang naikuyom ang mga kamao. Hindi na siya sumagot dahil kapag sinagot niya to, mahahalata ng mga bata. Pipigilan muna niya ang sarili hanggat kaya para sa mga anak niya. Is this our new house, Mommy? Tumango siya kahit ang totoo, napilitan lang si Silver. Pagkatapos ng tanong na iyon ni Sean, sumunod na ito kay Sky na nakasunod naman sa ama ng mga ito. Siguro'y okay na ang ganito. At least, nakikita niya ang saya sa mga mukha ng bata. Kahit siya na lang ang masaktan, wag lamang ang dalawang bata. Isa pa, sanay na rin naman siya sa ganito kahit noon pa. Wow! So nice, Daddy! Patakbong pumasok ang dalawa sa silid ng mga ito. Malaki iyon at may dalawang kama na magkatabi. Blue ang pintura ng pader at panlalaki ang mga display roon. For the meantime, dito muna kayong dalawa. Aayusin ni Daddy ito sa kung ano ang gusto niyo, okay? It's fine, Daddy. Ayos na po kami dito. Sa bahay namin, dalawa kami ni Sky in one room kasi Sky afraid in the dark kaya kailangan niya na may kasama every night po. Ramdam niyang tinitigan siya ni Silver. Hindi na lang siya lumingon para ito'y iwasan. Matapos niyang ayusin ang mga gamit ng dalawa, ay lumabas na siya. Naroon pa si Silver sa kwarto ng mga bata at nakikipagkwentuhan.
Naririnig niya ang tawanan at sigawan na animoy naghahabulan. Hindi na siya nagsalita o kung ano paman. Ang maleta niya ay dinala ni Isabel sa katabing kwarto. Guest room iyon. Ayos na siya rito. Ito ang pinili niyang silid para malapit sa kwarto ng dalawa. Minsan kasi, nagigising si Sky at bigla na lamang iiyak. At siya talaga ang una nitong hinahanap. Sa hula ni Isabel, ay iyong nasa dulo ng pasilyo ang master's bedroom. Yun kasi ang naalala niyang silid ng pinasukan nila ni Silver noon. Nanlulumo niyang binuksan ang kwarto. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang biglang may humukulit sa kanyang braso. Otomatikong napalingon si Isabel. Hindi yan ang silid mo. Tila mas malamig pa sa yelong anas nito. Hindi pa niya naibubuka ang bibig nang agawin nito ang maletang hawak niya. Gusto mo bang magtanong ang mga bata? Dugtong pa nito tsaka siya hinila patungo sa dulong pasilyo. Binitiwan siya nito at binuksan ang pintuan. Pasok. Para siyang manika na sumusunod na lamang sa kung anong sabihin nito. Wala rin siyang magagawa dahil panay hila nito sa kanyang braso. Hindi ako matutulog dito. Kung malamig ang tinig ni Silver, ganun din ang ginawa niya. Ikaw ang may gusto nito, di ba? Pwes panindigan mo. Isang masamang titig ang ipinukol niya. Alam mo, wala naman akong pakailam kung hindi mo na ako naaalala eh. Hindi ko obligasyon na ipaalala sa iyo ang lahat, Silver. Dahil kung gusto mo kasing maalala ang nakaraan mo, ikaw ang gagawa ng paraan. Ngayon, kung sinasabi mo na ako ang may gusto nito, at least ako ang gumagawa ng paraan. Eh ikaw, wala. Dahil inuuna mo ang sariling kaligayahan mo. Mabuti na nga lang din at hindi mo na ako naaalala pa. Dahil ngayon nalaman ko na isa kang walang kwentang lalaki. Napasinghap si Isabel nang bigla siyang itulak ni Silver sa pader. Gahib lang pagitan na lamang ang layo nila at magtatama na ang kanilang mga ilong. Isang malakas na pagtulak ang ginawa niya. Ngunit hindi iyon nakapagpatinag sa lalaki. Masakit ba ha? Masakit bang marinig na isa kang walang kwentang asawa? Madiin ang pagkakahawak nito sa leeg niya at kinakapos na rin siya ng hangin. Sige, bakit hindi mo ako patayin? Para magsama na kayo ni Fatima. Engaged na nga raw kayo. Sige, ituloy mo, Silver, nang matuloy na ang kasal ninyo ng babae mo. Doon siya nito binitiwan. Sunod-sunod ang paghugot niya ng hininga. Kung may concern man ako dito, ang mga bata lang yun. Nothing else. Tsaka ito tumalikod. Hindi ako matutulog dito, kaya bahala ka na. Gusto niyang maiyak pero pinipigilan niya lamang ang mga luhang wag pumatak. Hindi siya kailanman magpapakita ng kahinaan sa taong ito. Ginagawa ko lang ito para sa company, Isabel. At kung ano man ang meron tayo, hindi ko iyon masusuklian. You can do whatever you want. Ganon din ako. But remember, huwag kang magpapakita sa mga bata ng mga kalandian mo. Dahil malalaman ko pa rin yun kahit hindi mo sabihin sa akin. Natawa siya ng mapakla. Kalandian? Say it to yourself. Sasagot pa sana ito nang tumunog ang cellphone nito. Palabas na si Silver nang sagutin nito ang tawag. Yes, I'm on my way. Mukhang ang Fatima ang kausap. Lumabas muna si Isabel upang uminom ng tubig. Tila nanuyot kasi ang lalamunan niya dahil sa ginawa ni Silver. Pababa na siya ng hagdan nang tumunog ang phone niya na hawak. Nakita niya pang palabas ng main door si Silver bago niya sinagot yun. Yes, hello? Hi, Miss Isabel. Namilog ang mga mata niya nang marinig ang baritonong tinig na iyon. Kilala niya ang boses na ito. Asher? Natawa ang taong nasa kabilang linya. Kaya napangiti naman siya na animoy natutuwa sa reaksyon nito. Pero nang muli siyang tumingin sa main door, ay doon lamang napawi ang ngiti niya dahil sa lalaking nakatitig sa kanya. Kung siguro nakakasakit ang mga titig nito, baka bugbog sarado na siya. About that, pasensya na ha. It's fine. Mas nilambingan niya ang tinig at pinalakas iyon upang mas marinig ni Silver. Na tila natuliro na sa kinatatayuan dahil hindi na ito nagalaw habang seryosong-seryoso ang muka na nakatitig sa kanya. At dahil wala pang kasambahay si Silver, ay si Manang Laura muna ang kanyang tinawagan. Ayaw pa sana ni Silver, pero yun kasi ang kasambahay na kilala niya na at tiwala siya. Gusto din sana nito na 2 yaya ang kunin para sa 2 mga bata, pero hindi siya sumang-ayon. Isa pa marunong na din namang mag-alaga ng sarili ang mga anak niya. Isa lang ang kinuha nila dahil hindi naman nalagain talaga ang 2. Isa pa dagdag gastos kung 2 ang yaya.
Alam niya na naiinis ito dahil halos siya ang nagdedesisyon kung ano ang dapat. Bakit? Siya ang nakakaalam para sa ikabubuti ng mga bata, kaya dapat siya ang masusunod. Isa pa, ngayon palang naging tatay si Silver, kaya alam niyang wala itong alam sa mga bagay-bagay. Gustong ipasok sa preschool ni Silver ang dalawa sa next pasukan. Makakabuti nga din iyon sa mga anak niya, kaya pumayag siya rito. Kahit 1 linggo na ang lumipas, hindi pa rin sanay si Isabel sa bagong lugar at paligid. Kadalasan ay nagugulat pa siya sa tuwing babangon na iba ang ayos ng silid. Pero siguro ay masasanay din naman siya. Linggo ngayon at dito sa glass house magdidinner ang lola ng mga bata. At dahil wala silang trabaho ni Silver, ipinasyal nila ang 2 mga bata. Buong araw na nag-arcade at malling sila. Kumain sa labas at namasyal sa kung saan-saan. Sobrang saya ng kanyang mga binata. Sana ay ganito na lamang araw-araw, na parang walang ibang iniisip kundi ang pamilya lamang. Pero alam ni Isabel na hindi yun magkakatotoo, lalo na't may panira sa masayang araw niya, si Fatima. Mabuti na lang at nakatulog na sa backseat ang mga bata nang ito ay magpakita. Bababa na siya noon upang mag-groceries. Naiwan sa kotse ang 2 mga bata kasama si Yaya Jonah. Han, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Malandi nitong usal, tsaka umabrisyete sa kanyang asawa. Ni hindi malang inintindi na naroon siya o baka may makakita at kung ano ang isipin. I'm just busy. Nauna siyang humakbang at iniwan ng 2. Hindi siya papaapekto. Dahil oras na makita ng mga itong apektado siya, siguradong magdiriwang ang mga demonyo. Pagpasok niya ng mega supermarket, nilingon niya pa ang 2. Kitang-kita ang masayang mukha ni Fatima. At walang humpay din ang iwi nito na animoy na stroke. Parang ang sarap tirisin ng mapisat at mamatay. Pero sige lang, may oras din ang lahat. Napalingon siyang bigla nang may matigas na bagay siyang nabangga. Pagtingala niya ay isang lalaki. Pero nang lumingon ito, nagulat talaga siya. Asher? Isabel, anong ginagawa mo rito? Napapangiti nitong tanong. Sorry, nabangga pa tuloy kita. Hindi kasi kita napansin. Hinging paumanhin niya rito. No, it's fine. Nadumihan ko pa tuloy ang sapatos mo. Napakamot ito ng batok. No worries, ayos lang. Parang ang gaan sa pakiramdam kapag kausap niya ito. Walang negative energy siyang nararamdaman. Animoy masaya lang at walang ibang iniisip. Nilingon niya ang likuran. Wala na si Silver at Fatima. Masakit syempre. Sino bang hindi masasaktan? Asawa mo pero iba ang kasama? May kasama ka ba? Naputo lang pag-iisip niya nang muli itong magsalita. Ha? Mga bata nasa sasakyan. Pagsisinungaling niya. Habang namimili siya, nakasunod lang sa kanya si Asher. Akala niya umalis na ito nang magpaalam siyang mauuna na. Pero hindi pala, dahil naroon lang ito sa likod niya at nakangisip akong minsan. Ayaw niya na sana makausap ito kung ano pa man. Pero naisip din ni Isabel na parang unfair naman yun sa lalaki. Dahil kahit hindi nito aminin, alam niya na may nais itong sabihin. About Margaret, kilala mo ba siya? Si Isabel na ang nagbukas ng topic. Nagulat pa ito tumigil sa paglalagay ng canned goods sa cart niya. Yeah, she's my ex-girlfriend. Tinitigan niya ito saglit at ibinaling na sa unahan ng tingin. Pero bigla na lang siyang naglaho ng huli naming pagkikita. Hinanap ko siya pero inabot ako ng taon, hindi ko malang siya nakita. Tahimik lamang siyang nakikinig dito. Then, nakita ko sa news ang tungkol sa isang babae. Doon ko nalaman na kaya pala hindi ko na siya makita dahil nagpalit siya ng muka. Dahil sa mga nangyari, umalis ako ng bansa at bumalik sa Italy. Pero years passed by nang may matanggap akong email. Ang dati kong kasambahay here in Manila at may ipinakita itong pitikit na nakita daw nito sa basurahan matagal na. Wala akong ibang babae maliban kay Margaret. Ganun ko siya kamahal. Naisip kong bumalik at alamin ang katotohanan. Tinignan siya nito. At sa'yo ko'y tinuro. Well. Tignan mo nga naman. Lumalandi rin palang isang Isabel. Sabay sila ni Asher na lumingon. Si Fatima kasama si Silver. At halos magdugtong ang mga kilay nito. Hindi niya naman alam kung bakit. Kung higad nga nangangati. Tao pa kaya? Isa pa. May problema ba tayo, Miss Fatima? Ngumiti siya,
Pinasadahan niya si Asher at kita sa mga mata nito ang pagtataka. Mr. Silver Maximus, nice to see you here. Bati ni Asher, ngunit hindi nawaglit ang tingin ni Silver sa kanya. What are you doing? Madiing tanong nito sa kanya, ngunit tinalikuran lang niya. Sumunod naman si Asher dahil ito ang may hawak sa cart niya. Pero segundo lang ang namagitan nang bigla niyang naramdaman ng malaking palad na humawak sa kanyang pulsuhan. You whore! Narinig niya yun kahit pabulong. Sa galit niya malakas niyang hinila ang pulsuhan at nang makawala, isang marahas na titig ang pinakawalan niya rito. Sabihin mo yan sa sarili mo, Silver. Bakit? Masakit bang makita na may kasama kong iba? Pasensyahan tayo. Pero ako wala akong pakailam sa'yo. Pinagdidiinan niya iyon bago niya ito tinalikuran. Sinundan siya nito ngunit napalingon ulit siya nang magsalita si Asher. Enough, Mr. Maximus. Get out of my way, Vec. Singhal naman ito. Silver, let's go. Hayaan mo na yung babaeng yan. Ngunit iwinasiwas lamang ni Silver ang kamay ni Fatima. Don't you dare to hurt her, Maximus. Tinitigan niya si Asher at nakaharang ito sa gitna nila ni Silver. Are you okay? Tango lamang ang isinagot niya kay Asher bago siya tumalikod. Ganun-ganun na lang yun. Ni hindi niya na inintindi ang sigaw ni Fatima dahil sa sobrang inis niya. Siguro dahil hindi nakikinig si Silver dito kaya halos magwala. Nakakahiya dahil may mga nasa groceries na napapatingin sa babae. Hindi siya kagaya ni Fatima na walang pinag-aralan. Kaya niyang magtimpi at kumalma kahit sa ganitong mga pagkakataon. That's enough, Fatima! Naririnig niya yun, ngunit tuloy-tuloy lang ang lakad niya, tulak ang mga pinamili niya. Nagpapasalamat si Isabel dahil kahit sa mga ganitong sitwasyon, may mga kakampi siyang hindi siya pinababayaan na sana'y asawa niya ang gumagawa pero ibang tao. Masakit isipin na si Silver pa ang nagpapahiya sa kanya sa harap ng ibang tao. Para tuloy nanliliit siya dahil noon hindi pa siya pinagsasalitaan o sinasaktan man lang nito. Ngunit ngayon, parang normal na lamang iyon sa lalaki. Ngunit kahit ganun, pinipilit pa rin niya itong pinapatawad dahil hindi siya nito kakilala. Matapos magbayad, hinatid siya ng crew sa parking area dahil medyo marami ang pinamili niya. Groceries niya kasi iyon for 2 weeks. Basta kapag sinaktan ka ng lalaking yun, sabihin mo lang sa akin, igaganti kita. Napangiti siya at natigil sa pag-ayos ng mga groceries nang mag-text si Asher. Di na siya nag-reply at itinuloy ang ginagawa niya. Matapos niyang mailagay sa trunk ang lahat, tsaka lamang siya tumingin sa paligid. Saglit lang nang makita na ni Isabel na palapit na si Silver. Nilingon niya ang mga bata sa loob ng kotse. Tulog pa rin ang dalawa habang katabi ng mga ito si Yaya Jonah. Nang makita siyang papasok, ay itinago na nito ang cellphone. Sumunod naman si Silver. Buong biyahe silang walang kibuan. Walang salita o kahit anong tinig siyang narinig. At para hindi maburyong, tumapat siya sa bintana upang aliwin sandali ang mga mata. Nagpasalamat na lang si Isabel dahil hindi nagsalita si Silver hanggang makarating sila ng bahay. Doon lang din nagising ang mga bata. Naunang pumasok ang mga ito habang siya ay hinintay si Yaya Jonah at manang Laura na matapos ang pagpasok ng mga groceries sa bahay bago siya tumalikod patungo sa hardin. Mukhang kailangan niya ng sariwang hangin dahil sobra-sobrang stress niya ngayon. May steel table ang chairs doon kaya naupo siya saglit. Nakaharap sa malawak na hardin na may nagagandahang mga bulaklak. Yun nga lamang ay nagsitiklop na ang mga roses dahil hapon na. Iniisip ni Isabel kung kausapin niya kaya si Asher tungkol kay Sky dahil karapatan naman iyon ni Asher. Pero nag-aalangan din talaga siya dahil may posibilidad na kunin nito ang bata sa kanya at ayaw niya iyong mangyari. Pero kahit hindi niya sabihin, alam pa rin ito. Tumayo si Isabel at nagsimulang magdayal. Pero ganun na lamang ang gulat niya nang may kung sinong humuklit sa phone niya na hawak. Talaga bang ginagalit mo ko ha? Nagiigting ang bagang naan nito. Give me back my phone. Seryosong sambit ni Isabel. Bakit? Para tawagan mo ang Vec na yon? Mas mabuti nga siguro na hindi kita naaalala dahil hindi karapat-dapat na maging asawa. Bigla na lamang tumaas ang dugo niya. Kanina pa talaga ito. Sadyang nagtitimpi lang siya dahil maraming tao. Pero ngayon hindi na siya magpipigil. Ikaw ba? Karapat-dapat ha, Silver?
Napahawak si Silver sa pisngi nang pasadahan niya ito ng malakas na sampal bago sumagot. Akala mo ba karapat dapat ka rin ba para maging asawa? Nakakahiya naman sa'yo, Silver. Galit ka dahil sa nakita mo? Ako, iniisip mo rin ba sa tuwing nililingkisan ka ng babae mo? Masakit ba na makitang walang pakailamang iba sa'yo? Pwes kung ganun magdusa ka. Isang saglit lang nang angkinin nito ang kanyang labi. Mariis siyang napapikit dahil sa mapangahas na mga halik nito. Parang napupunit ang labi niya sa klase ng halik ni Silver. Pinilit niya ang sariling itulak ito. Ngunit nakakapit ang lalaki sa magkabilang bewang niya. Idiniin nito ang katawan sa katawan niya. Ngunit bigla itong napakalas ng kagati ni Isabel ang labi nito. Tsaka niya sinundan ng malakas na sampal sa kanang pisngi ng lalaki. Hindi ako kagaya mo, kaya wag mo kong itutulad sa'yo. Anya bago ito tinalikuran. Parang hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang kirot sa labi. Wala talagang hiyang lalaking yun. Ngayon lang talaga siya nakaranas ng ganito sa isang lalaki. Dapat na ba siyang magsisi kung bakit niya pa ito minahal? Napabuga ng hangin si Isabel matapos magtuyo ng buhok niya. Naligo siya at ilang minutong nagbabad sa tubig. Para kasing nananakit ang katawan niya. Hindi lang katawan, pati puso. Nagbabaka sakali na baka sa paraang iyon, mapawi o mabawasan ng sakit na nararamdaman niya. Ngunit parang wala namang epekto. Isang off-shoulder dress na hanggang ibaba ng hita ang isinuot niya. Kitang-kita ang mapuputing legs ni Isabel. Kulay itim iyon ang laylayan ay bulaklaki na kulay pula. Bumagay ang kulay sa kaputian niya. Mahilig siyang magsuot nito kahit noon pa. Sadyang kadalasan lang ay slacks at blouse ang suot niya tuwing office days. Mabuti na lang at hindi pumasok si Silver sa silid na ito, kaya malaya siyang nakaligo at nakapagbihis. Sandali lang! Isang katok ang bumasag sa pagtitig niya sa salamin. Pagbukas ng pinto ay si Manang Laura. Nandiyan na po si Ma'am Estela. Sige Manang, susunod na ako. Ang ganda niyo po, Ma'am. Akala niya ay tumalikod na ito. Lumingon siya tsaka itong hinitian. Salamat Manang. Pagtalikod ni Manang, muli siyang bumalik sa loob at nag-spray lang ng kaunting pabango, tsaka siya lumabas ng kwarto. Habang pababa ng hagdan, ay tila maraming tao roon dahil sa mga boses na naririnig niya. Saktong tumuntong ang paa niya sa sahig ng living room nang matigilan siya dahil nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Nagulat si Isabel dahil naroon si Fatima, si Silver at si Mami Estela. Biglang sumilay ang galit sa kanyang puso. Pinasadahan niya si Silver. Doon nagtama ang mga paningin nila. Iha, bakit kasama ang kabit na ito rito? Ma'am, pigil ni Silver. Ask your son, Ma'am. Tsaka siya nagpatiuna ni hindi inintindi ang dalawa. Parang nasasanay na nga siya sa pesting babae na ito. Wala talagang delikadesa. I invited her. Ano bang masama? Besides, she's my... Nakita ni Isabel ang dalawang bata sa dining kaya bigla siyang nilingon ni Silver. Isang matalim na titig ang pinakawalan niya. Dahil oras na nagtanong ang mga anak niya, siguradong magkakagulo. Tila nahulaan naman iyon ng lalaki kaya agad itong dumistansya. Why? Tanong pa ni Fatima ngunit inismiran niya lang ito at nagsimula ng maupo. Sa center table pumwesto si Silver. Sa kabila namang upuan si Mama Estela. Siya ay katabi si Sean at nasa kabila si Sky katabi nito si Fatima. Who is she, Mommy? Tanong ni Sky. She's a friend, sweetheart. Sagot niya rito. Hi, kiddos. Yung isa kamukha ng ama. But this one, I think hindi. Mukhang iba ang... Matalim na titig ang ipinukol niya kay Fatima. Oras na magsalita ito ng kung ano. Humanda talaga ito sa kanya. Ayos lang na siya ang pagtawanan, wag lamang ang mga pinakamamahal niya. Why? Sinasabi ko lang naman na hindi sila Tumigil ka, dahil kung hindi, babala niya tsaka dahan-dahang itinusok ang tinidor sa karne habang nakatitig sa babae ni Silver. Mommy, is that true? Tumitig si Isabel kay Sky na ngayon ay nakahiga na. True about what, sweetheart? Nayuko ito tsaka sumagot. Sabi ni Tita Fatima, sabi niya hindi ko kamukha si Daddy. It means hindi ko po siya Daddy. Mahina nitong usal, biglang nagliyab ang galit sa kanyang puso. Sobra-sobra ang pagtitimpi na ginagawa niya kanina para lamang hindi makita ng mga bata ang ganoong mga pangyayari.
Pero kung ganito, parang hindi na yata niya mapipigilan ang sarili sa mga susunod. No, of course not. Anak ka ni Mami at ni Daddy. We love you, anak. Don't mind her, ha? Nagjo-joke lang yun. Pilit niyang ipinaliwanag sa bata at sa huli ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya. Kahit sabihing hindi niya ito anak at hindi mismo galing sa kanya, ngunit sa puso niya, anak niya si Sky. Siguro ay alam na ni Silver noon na hindi nito anak si Sky, pero itinuring nitong anak ang bata. Yun lang yata ang nagustuhan niyang ugali nito. Maging si Mami Stella, hindi rin ito nagulat kanina. Mukhang noon pa alam ng mag-ina na hindi talaga anak ni Silver ang bata. Pero ni minsan, hindi niya nakitaan ng ibang pagturing ang dalawa, na mas mahal na mga ito si Sean dahil ito ang totoong apo. Hindi ganun ang mami ni Silver o maging ito sa bata. Patas kung magpakita ng pagmamahal ang dalawa. Siguro kung may nagustuhan man siyang ugali ni Silver, yun siguro. Good night, sweeties. Good night, Mommy. Sabay na sagot ng dalawa. Binuksan ni Isabel ang lampshade bago tumayo para lumabas. Pinatay niya ang ilaw bago isinara ang pinto ng silid na yun. Tutungo na sana siya sa silid niya nang makarinig siya ng mga tinig sa baba. Nakaalis na si Mami Stella. Biglang naikuyom niya ang kamao dahil mukhang si Fatima iyon at si Silver. Bakit hindi pa kayo magpaanal? Ano pa bang gusto mo, Silver? Sabi mo sa akin magpapakasal tayo pero ano to? Ibinahay mo ang mag-iinang yun. Dito pa sa mismong bahay mo? Ano ba ako sa'yo? Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Just go, Fatima. Tsaka na tayo mag-usap. Mahinang sagot ni Silver. Nakadungaw ito sa bintanang salamin sa sala. Hawak ang isang baso na may lamang alak. Nangangalahati na iyon. Nasa likuran nito si Fatima at panay ang lakad na animo hindi maihi. Gusto ko ngayon na natin pag-usapan to, Silver. Alam mo bang nasasaktan ako? Na nakikita na parang binabaliwala mo ko? Ako ang fiancé mo rito. Tapos sila'y mga nakaraan mo na. Kaya please, intindihin mo naman ako bago ang mga yun. Dahil sino ba sila? Sino ba sila? Mga nakaraan mo lang sila. They are my family, Fatima. Biglang lumingon si Silver at isang madiing salita ang sinagot nito. Tumigil siya sa paghakbang. So ano ngayon? Ako na ang mahal mo, diba? Tell me, Silver, you love me right more than them, right? Yumakap ang babae ngunit lumayo ang lalaki't muling humarap sa bintana. I don't know anymore, Fatima. What? You don't know? Anong klaseng sagot yan? Tell me, bumalik na ba ang alaala mo, Silver? Kumabog bigla ang kanyang puso. Not yet. Bakit, Fatima? Bakit natatakot kang bumalik ang alaala ko? Di ba dapat ay maging masaya ka dahil maaalala ko na lahat ng mga sinasabi mo sa akin? Nag-iwas ng tingin ng babae. Of course not. Magiging masaya ako kapag bumalik na ang mga alaala mo. Ang gusto ko lang kasi bago sana bumalik ang mga memories mo, maanal na kayo ni Isabel at makasal na tayo. Tsaka na natin pag-usapan yan. Lumalalim na ang gabi at biglang humarap ang babae rito at siniil nito ng halik sa labi ang lalaki. Stop it! Ngunit isang malakas na pagtulak ang ginawa nito. Sana nahulog na lang sa sahig. Sinalo pa kasi ng sofa. Babe, bakit? Just leave me alone. No, please babe. Mahal mo ko't mahal na mahal kita. Bakit parang bigla ka ng lamig sa akin na makita mo si Isabel? Sinabi mong ikaw ang mahal ko't ex ko na si Isabel. Kaya bakit mo yan sinasabi? Really, Silver? Yun ba ang pagkukwento sa'yo ng babae mo? Hindi niya na napigilan at nagpakita na sa mga ito. Gulat ang umukit sa mukha ng dalawa. Isa kang sinungaling, Fatima. Alam mo bang, shut up, Isabel. Manahimik ka dahil hindi ka paniniwalaan ni Silver. Putol nito sa kanyang sasabihin. Ngumisi si Isabel. Really? Dahil inukit mo sa isipan niya ang maling kwento. Mahal ha, Fatima? Alam mo bang matagal na kayong hiwalay ng babaeng to, Silver? Mahal? Di ba nga't lumuluhod ka pa sa harapan ng asawa ko para bigyan ka ng isa pang chance na magkabalikan kayo? Pero ni minsan, hindi ka pinansin dahil ako ang girlfriend niya noon. Tumingin si Silver kay Fatima. Nagsisinungaling siya. Gusto niya lang tayong sirain. Remember nung mag-propose ka sa Singapore? Sa mismong... Isang malakas na halakhak ang pinakawalan niya. Liar! Propose? Ako ang naroon at hindi ikaw. Hindi niya napaghandaan ang sumunod na galaw ni Fatima. Nasampal siya nito at mabilis na naitulak.
Mabuti na lang at nakakapit siya sa malaking vase sa tabi ng pader. Malandi ka! Enough, Fatima! Pigil ni Silver dito. Ma'am, ayos ka lang ba? Napalingon sila nang magsalita si Manang Laura. Gising pa pala ito. Agad siyang tumayo at inayos ang sarili. Manang, kunin mo ang pangtadtad sa karne sa kusina at ibigay mo sa akin. Bilis! Po? Opo, ma'am. Wala ka pala eh. Matapang ka? Ipakita mo. Pilit itong kumuwala sa pagkakahawak ni Silver sa braso nito at animoy hayok na asong ulol na gustong manakmal. Tumigil ka na, Fatima. Hindi, Silver. Uubusin ko ang buhok ng babaeng yan. Bigla itong bumaling sa kanya. Saktong dumating si Manang at tahimik na iniabot ang hinihingi niya. Subukan mo, Fatima. Dahil kaya kong pumatay kung nanaisin ko at uunahin kitang higad ka. Bigla niyang itinaga ang hawak na malaking kutsilyo sa mesang kahoy sa tabi ng vase. Umatras si Fatima nang makitang bumaon ang talim nun sa mesa. Matapang ka lang dahil may hawak kang... Anito't dahan-dahan siyang lumapit. Isabel, tama na. Ngunit hindi siya nadadala sa sinasabi ni Silver. Tabi, kung ayaw mong ikaw ang unahin ko, Silver. Ang kakapal ng mga budhi nyo. Dito pa kayo naglalandian? Mga hayop. Malis ka dyan! Naggangalit na mga ngipin habang palapit kay Fatima. Go! Singhal nito sa babae. I said go, you fucking bitch! Sigaw ni Silver nang bigla niyang itinaas ang hawak na patalim. Bitaw! Papatayin ko ang kabit mo! And never come back! Halos ubusin ni Isabel ang natitirang boses para sumigaw ng napakalakas. Binatupan niya ng patalim ang kotse ni Fatima. At nabasag ang windshield nun sa likod. Animoy isang tigre na gusto ng manlapa. Hingalat na nilisik ang mga matang pinagmasdan niya ang sasakyan nitong palabas ng gate. Sobra siyang nasasaktan ngayon. Parang gusto niyang pumatay. Oo, nagawa niyang tumira rito na nagbabaka sakaling baka sa paraang ito may maalala si Silver. Ngunit tila hindi iyon ang nangyari at salungat ang lahat sa kanyang inaasahan. Base sa narinig niya, nagsinungaling si Fatima. Pero sana naman hindi ito agad naniwala sa babae at binaybay ni Silver lahat ng mga pangyayari. Kung iyon ba talaga ang katotohanan o gawa-gawa lamang. Satisfied now? Masaya ka na? Bigla niyang nilingon ng lalaki. Patalikod na ito nang bigla niyang hinabol at magkakasunod na sampalang isinagot niya. Hayop ka! Sana hindi na kita minahal. Sana hindi na kita nakilala. Hayop! Kasunod nun ay walang tigil na paghampas niya sa dibdib nito. Isabel, enough! Sa lakas ng pagkakatulak ni Silver sa kanya, natumba siya sa semento. Masakit ang likod at balakang niya dahil sa pagbagsak niya sa matigas na bagay. Inangat ni Isabel ang ulo at masama itong tinitigan. I told you, I don't remember anything about you. Malamig nitong usal. Bigla siyang tumayo. Kung ganun, aalis na kami ng mga bata at hindi mo na kami makikita, Silver. Pinilit ko ang sarili ko dahil wala ka namang ginagawa. Naranasan ko na rin lahat ng sakit mula sa'yo. Wala na rin sigurong ibang paraan pa. Simula ngayon, hindi mo na makikita ang mga bata o ako na pinipilit ang sarili sa'yo. Dahil sobra ako naawa sa mga anak ko. At mas lalo na sa sarili ko. Nagpatiuna siyang naglakad ngunit bigla niyang naramdaman ang malakas na paghila ni Silver sa kanyang pulsuhan. Kulang na lang, ilipad siya sa lakas ng puwersang binitiwan nito. Huwag mong dadalhin ng mga bata. Dito lang sila. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Pero mananatili ang dalawa sa poder ko. Bigla siyang natawa. Anong akala mo? Ibibigay ko sila sa gagong kagaya mo? Magkakamatayan tayo. Tsaka bakit makikipagagawan ka? Di ba may Fatima ka na? Magsama kayo hanggat gusto ninyo. Pero akin ang mga bata. Matalim niyang wika. Isa kang walang kwentang lalaki. Itong tandaan mo. Sana wag mong pagsisihan ng lahat ng to. Huling anya bago pumasok ng bahay. Tsaka siya humakbang paakyat ng hagdan. Ngunit ang akala ni Isabel na naiwan si Silver sa labas ay hindi pala. Sumunod ito sa kanya at hinabol siya paakyat sa hagdan. Nagulat si Isabel nang hilahin siya nito sa dress niya sa likod. Hindi pa tayo tapos mag-usap. No, Silver! Help! Sigaw niya na magkamali ng balanse. Imbis kasi tumapak sa ikawalong baitang ang kaliwang paa niya, hindi niya iyon naabot at nagawa dahil sa paghila ng lalaki.
Huli na rin si Silver at hindi nito nahawakan ng kamay ng babae. Dahilan para patalikod siyang mahulog kasabay ng ilang ulit na paggulong sa hagdan hanggang sa marating ang sahig ng living room. Isabel! Narinig yun ni Isabel. Kita pa niyang lalaking mabilis na tumakbo para siya ay damayan. Unti-unti nang nawawala ng malay ang babae. Hey, don't close your eyes please. Hey Isabel, wake up! Naririnig niya ang sunod-sunod na pagtawag nito. Ngunit naririnig din niya ang pag-ungol nito ng sunod-sunod. Animoy may kung anong masakit itong dinaramdam sa katawan. Pilit niyang iminulat ang mga mata at nakita pa ni Isabel ang paghawak nito sa ulo ng madiin na animoy sobrang sakit nun. Not now! Sigaw nito at muling sinalo ang ulo. Please Isabel, wake up please. Namimilipit ito sa sakit. Nakita't narinig pa niya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Kamusta Doc? Ayos lang ba si Isabel? Wala bang nabaling buto? Tell me Doc, kamusta siya? Sunod-sunod na bulalas ni Asher sa kalalabas lamang na doktor sa ER. Kayo po ba ang... Yes, I am. Kaya sagutin niyo ko kung kamusta ang pasyente, Doc. Umatras ang doktor nang mapansing galit ang tono ng boses ng lalaki. Calm down, sir. Sa ngayon ay nagpapahinga na ang pasyente. May fracture ang kaliwang braso niya at nalamog din ang likod niya. Hindi naman critical ang mga injuries na natamo niya kaya malayo na siya sa kapahamakan. Doon lamang nakahinga si Asher. Ililipat na rin ang pasyente ng silid maya-maya. Thank you so much, Doc. Tumango lang ito't tumalikod. Sinundan pa ito ng tingin ng binata habang papalayo. Mabuti na lamang at naroon siya ng mga oras na yun sa labas ng gate ng bahay ni Silver. Ilang oras na siya sa labas ng gate, sa mismong loob ng kanyang kotse. Gusto niya sana makausap si Isabel tungkol sa bata. Pero nagdadalawang isip siya at inabot na ng ilang oras. Hanggang sa makatulog na lang siya sa kanyang sasakyan. Nagising lang din si Asher nang bumagsak ang gate na iyon at nakita niya si Fatima na nagdadrive paalis. Nakita nga rin niyang basag na windshield nito sa likod. Kaya nga agad siyang naalerto lalo na at sa loob ng compound ni Silver ang babae. Mukhang may nangyayaring hindi maganda. Agad niyang tinawagan si Isabel para itanong kung anong nangyayari. Ngunit ilang dial na siya nang wala man lang sumasagot. Nag-text na rin siya ngunit walang reply. Sa huli ay tumigil din siya at nagdesisyong pumasok ng compound. Noong unay ayaw siyang papasukin ng guard pero parang may nagkakagulo dahil sa mga boses na sumisigaw. Kaya nagpumilit na siya. Doon bumukas ang gate at ganun na lamang ang takot niya. Nang maabutan niya si Isabel na walang malay habang nasa sahig, samantalang pinipilit ni Silver na buhatin si Isabel kahit nakikita niya na hirap na ito dahil sa pananakit ng ulo. Nagbabala pa si Silver na wag gagalawin si Isabel ng oras na yun. Ngunit kaligtasan ng dalaga ang nakasalalay rito, kaya hindi siya nakinig. Wala siyang pakailam kay Silver. Tanging ang babae lamang ang mahalaga sa kanya ng mga panahong yun. Pero bago niya pinaharurot ang kotse, nagbili naman siya sa guard na tulungan si Silver. Maging sa katulong ng lalaki na lumapit sa kanila. Si Asher ang nagbantay kay Isabel hanggang sa mag-umaga dahil walang sino man ang naroon para bantayan ng dalaga. Hindi rin kasi niya alam kung ano ang numero ng lola nito na tanging pamilya ni Isabel. Alam niya ang profile nito dahil nang malaman niya na nasa dalaga ang anak ni Margaret, inalam niya kung anong klaseng tao si Isabel. Kaya nga kahit gustuhin man niyang kunin dito si Sky, hindi niya magawa dahil alam niyang mabuti itong ina para sa anak niya. Isabel, you're awake. Agad napatayo ang binata at doktor agad ang tinawag para suriin ang dalaga. Kita niya nagulat ito nang siya ay makita pero hindi ito nagtanong sa kanya dahil kausap pa ito ng doktor. Nang lumabas ang doktor, doon lang nagtanong si Asher kung ano bang nangyari. Nagiwas ito ng tingin. Hindi na nagpumilit pa ang binata dahil ayaw niya itong pilitin. May bandage siyang kaliwang braso nito maging ang kanang binti. May pasari nito sa kaliwang pisngi. Naaawa siya kay Isabel. Asher, ang mga bata. Nauutal na tanong ng dalaga. Naiwan sa bahay ninyo. Bigla na lamang tumulo ang mga luha ni Isabel. Pilit pa sana niya iyong pipigilan pero hindi na iyon nagpapigil. Hikbi ang tanging sumunod roon. Tumayo si Asher at siya'y niyakap. I'm sorry kung may magagawa lang ako para ibsan ang lahat ng dinadala mo, Isabel. Napasubsob na lamang siya sa matipunong dibdib nito. Hanggang sa huli ay wala talagang pakailam si Silver sa kanya. Yun siguro talagang kanyang tadhana. Siguro oras na nakalabas siya rito
Aalis na sila ng mga bata. Malayong malayo sa lahat. Ano bang nangyari? Si Silver bang may gawa nito sa'yo? Matatag na tanong nito. Umiling siya. Hindi naman yun sinasadya. Ayaw na rin niyang palakihin. Aalis na lang sila't hindi na muling magpapakita. Silver, please, listen to me, babe. No, I love you. I love you so much. Don't do this to me. Ikamamatay ko kapag nawala ka. Napatingin silang dalawa ni Asher sa nakaawang na pintuan ng silid na inuukupan niya. Bigla ayong bumukas at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita si Silver na humahangos papasok. Sinusundan ni Fatima at ng mami ni Silver. Anong ginagawa mo rito? Ngunit bago pa makalapit si Silver sa kanya ay isang malakas na suntok sa pisngi ang ibinigay ni Asher. Ano bang problema mo? Bakit mo sinuntok ang anak ko? Singhal ni Mami Estela. Nagpunas ng labi si Silver dahil dumugo ang labi nito. Siya ang may kasalanan ng pagkakahospital ni Isabel. Ang anak mo na walang kwenta. Saktong tumayo si Silver nang muli nitong ambahan ng suntok sa sikmura ang lalaki. Tama na! Ngunit itinulak ni Silver si Fatima. Go on, suntukin mo pa ako. Hanggang sa malumpo ko dahil sa lahat ng ginawa ko sa asawa ko. Nagulantang na lamang si Isabel dahil sa narinig niya. Suntukin mo ko, kung iyon lang ang makakapagpagaan sa loob ng asawa ko. Sigaw pa nito habang pumapatak ang mga luha. As you wish. Tsaka sunod-sunod na inambahan ni Asher ng sapak ang lalaki. Napapapikit siya. I'm sorry, babe. Durog na durog ang kanyang puso habang inaawat ni Mami Estela si Asher. This is your fault, Isabel. Sigaw pa ni Fatima ngunit isang malakas na sampal sa muka ang iginanti ni Mami Estela. No, this is your fault, bitch. Singhal ng may edad na babae. Mariin siyang napapikit nang makita ang mukha ni Silver na halos puro pasa. Hindi niya inawat si Asher. Ni hindi siya nag-react sa ginagawa nito kay Silver. Kakaalis lang din ito dahil pupuntahan daw nito ang mga bata. Habang bumili naman sa labas si Mami Estela. Si Fatima, ipinakaladkad ni Mami Estela sa security guard ng hospital dahil ayaw talaga nitong umalis kung hindi ginawa ng ina ni Silver. Kasalanan ko ang lahat. Gago, walang kwenta, demonyo. At walang yan na klaseng lalaki. Hindi sapat ang salitang patawarin mo ko para sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Siguro kung hindi ka pa nahulog sa hagdan, hindi ko pa maaalala ang lahat. Nayuko ito at yumugyog na lang bigla ang balikat. Umiiyak si Silver nang walang tunog. Alam ko na, hindi na maibabalik lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. At hindi ko rin pipilitin na patawarin mo ko. Dahil alam ko na walang kapatawaran ng lahat ng ginawa ko. Mahina at garalgal nitong ani. Hindi siya sumasagot. Tahimik lang kahit gusto niya itong yakapin ng mahigpit. Tao lang din naman si Silver na nagkakasala. Sadyang naunahan lang ito ng mga kasinungalingan ni Fatima. Ang mali lang nito hindi pinapakinggan ng side ng iba dahil si Fatima lamang ang pinaniniwalaan ni Silver. Kahit gusto niya itong patawarin, nahihirapan siya dahil sobrang sakit ng mga ginawa nito sa kanya. Patawarin mo ko, Isabel, babe. Ilang taon na puro na lang pasakit ang natatanggap mo mula sa akin. Simula kay Margaret hanggang ngayon. Nagsisisi na ako na halos hindi ko maatim sa sariling nagawa ko lahat ng iyon sa kagaya mo. Hanggang sa maubos sa mga sasabihin nito, na natili lang siyang tahimik, walang imik at hinayaan itong magsalita. Nang dumating si Mami Estela, ito na ang nag-asikaso sa kanya. Si Silver sana pero ayaw niya. Kahit sandali mabawi man lang niya ang lahat ng sakit sa puso dahil sa ginawa nito. Ilang linggong nakaratay si Isabel sa ospital. At sa lahat ng oras, si Silver ang naroon upang alagaan siya. Kahit gusto niya itong kausapin, hindi niya ginagawa. Ni minsan, hindi siya nagbitaw ng salita rito. Mami, kailan ka mag-go home? Tanong ni Sky sa kanya. Kapag magaling na si Mami, syempre. Sabat naman ni Sean. Si Asher ang nagdala sa dalawa rito sa hospital. Nakikita niya ng unti-unti nang nalalapit ang loob ng dalawang bata sa binata. Lalo na si Sky. Alam niyang one of these days ay kukunin na ni Asher ang anak nitong si Sky sa kanya. Hindi siya handa. Hindi siya magiging handa kahit kailan. Pero ano bang magagawa niya? Gayong si Asher ang biological father nito. Kahit na apelyido ni Silver ang dala ni Sky. Hindi maipagkakailan na si Asher talaga ang ama nito. Mommy, where's Daddy? Tanong ni Sean
Kahapon pa wala si Silver at pagdating dito ng mga bata, wala pa rin si Silver. Busy ang daddy mo, Shan. Nasa work yun. Ani Asher. Ngumiti na lang siya at hinawi ang buhok ng bata. Ngayon na siya lalabas ng hospital, kaya nga narito ang mga bata at si Asher. Si Mami Stella ang nag-ayos ng bills niya rito at si Asher ang mag-aayos ng kanilang mga gamit. Hindi niya alam kung nasaan si Silver. Sana ay maayos lang ito hanggang sa araw na maghilom ang sugat sa kanyang puso, na ito rin mismo ang nag-ukit. Sa glass house pa rin sila uuwi at maayos na rin ang binti niya. Braso na lang ang may bandage dahil hindi pa talaga yun magaling. Magpahinga ka muna, magpapaluto ko kay Manang Laura. Ani Asher nang maihatid siya sa silid niya. Salamat sa lahat, Asher. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Paano ko kaya yun mababayaran? Biro nito sa kanya. Isa lang naman sana ang gusto ko, Isabel. Biglang kumabog ang kanyang puso. Si Sky. Nang marinig niya yun, tumulo na lang ang kanyang mga luha. Shh! Hindi ko minamadali, Isabel. Please, huwag kang umiyak. Bulong nito tsaka siya niyakap. Matapos ng usapan nila tungkol kay Sky, ay pumasok na si Isabel sa silid. Pag-upo sa kama, ay isang sulat ang tumambad sa kanya. Dear my beloved Isabel, alam kong karuwagan ang ginagawa ko ngayon. Pero kung ito lang ang paraan para maghilom ang sugat sa puso mo na ako mismo ang may likha, gagawin ko. Gusto ko makasama ka, Isabel. God knows kung gaano ako nagsisi sa lahat ng mga ginawa ko. Gusto kitang makasama habang buhay at ang mga bata. Pero alam ko na galit ka sa akin. Iwala na ako mukhang maiharap sa iyo ngayon. Patawarin mo sana ako. Pakisabi naman kay siya na mahal ko siya at kay Sky. Alam ko na si Vic ang ama ni Sky noon pa. Pero dahil napamahal na ako sa kanya, hindi ko yun inintindi. Pero alam kong darating ang oras na kukunin din siya sa atin. Sana huwag kang iiyak. Tama nang ako lang ang umiyak para sa kanya. Dahil sobra-sobra na ang sakripisyo mo sa mga bata. Ilang taon na hindi mo ko nakasama. Ngayon ay gusto kong bawasan ang bigat ng puso mo. Kaya ako na lang ang lalayo. Please manatili ka sa bahay natin dahil para sa iyo ang bahay na yan. Sa muli, mahal na mahal kita. Siguro oras na mabasa mo ito'y pasakay na ako ng eroplano patungong LA. Babalik ako kung nanaisin mo. Pero kung ayaw mo, maiintindihan ko yun, babe. Goodbye, babe. I love you so much. From Silver. Bigla na lamang siyang tumayo at kumaripas palabas ng silid. Asher? Asher! Where are you, Asher? Parang flash naman ng lalaking lumabas ng silid ng mga bata. Hingal na lumapit sa kanya. Ano, may nangyari ba? Samahan mo ko, bilis. Tsaka siya tumakbo pababa ng hagdanan. Careful, hey! Faster! Hindi pwede. Iiwan na lang sila ng ganun-ganun na lamang. Lumalayo na naman sa responsibilidad ang gago. Faster, Asher! Oo, ito na nga. Madidisgrasya tayo sa ginagawa mo. Bilis! Kabang-kaba si Isabel habang pinagmamasdan ng langit. Malapit na sila sa airport at oras na may lumipad na eroplano, paniguradong si Silver na ang isa sa sakay nun. Stop! Sigaw niya. Ni hindi pa nga nakapwesto ang kotse ni Asher, bigla na lamang sumigaw si Isabel. Bumaba ang dalaga at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng NAIA Terminal 1. Maraming pumapasok at lumalabas ng lugar. Ngunit wala siyang pakailam basta maabutan niya lang si Silver. Inis na inis siya na naluluha dahil muli na naman itong aalis. Kailangan bang umalis? Napakawalang ya talaga ng taong yun. Tatakbo na naman ito sa kasalanan. Bakit kailangan lumayo? Pwede naman itong bumawit ipakitang nagsisisi talaga ito. Baka sa paraang iyon, mapatawad niya pa. Pero kung lalayas ito, mas magagalit talaga siya dito. Ni minsan hunghang din ang taong yun. Ma'am, passport please. Papasok na sana siya ng departure nang harangin siya ng 2 security guard. Sir, gusto ko lang habulin ang asawa ko please. Sandali lang kahit samahan niyo ako. Hindi po ako manggugulo sir. Ang asawa ko lang ang kailangan ko. Ma'am, patawad po. Pero bawal po talaga ang hindi pasahero sa parting ito ng terminal. Tawagan mo na lang ma'am para bumalik po. Sir, hindi ko dalang cellphone ko please. Sandali lang talaga. Please din po ma'am. Pero nagtatrabaho lang po kami dito. Ayaw po naming mawala ng hanap buhay ma'am. Pero sir! Sigaw pa niya ngunit hindi iyon natuloy nang hilahin siya ni Asher. Sorry sir, ako nang bahala sa kanya.
Nagkatitigan na kasi ang dalawang security at anumang oras, huhulihin na talaga ang dalaga kung patuloy itong magsisisigaw at magwawala roon. Naluha na lamang siya. Para siyang nangihina, kaya inakay na siya ni Asher patungo sa waiting area ng NAIA. Saglit itong umalis at mukhang may kailangang gawin. Hindi siya gumalaw sa kinauupuan niya. Nanatili siyang tahimik habang patuloy na umaagos sa mga luha sa kanyang pisngi pababa sa kanyang kandungan. Lagi na lang siyang nasasaktan. Wala na ba talaga itong katapusan? Nagmahal lang naman siya sa iisang tao. Pero bakit ang daming damo namang hadlang? Dahil ba isa itong gwapo at bilyonaryo? Wala naman siyang pakialam sa pera nito. Ang tanging kailangan niya ay si Silver. Kasama ng mga bata at syempre, tahimik at masayang buhay. Pero bakit ang hirap-hirap naman yatang ibigay ng hinihiling niya? Naging mabuti siyang mananamba. Hindi niya nakakalimutan na magdasal. At lagi naman siyang tumatawag sa Diyos, pero bakit? Here, may nagabot ng panyo. Hindi niya natinignan kung sino. Kinuha niya ang puting panyo at pinunasan ng kanyang luha. Salamat. Ngunit nang itaas niya ang ulo, doon lamang sumilay ang gulat sa mukha niya. Hindi na siya nakapagsalita nang tumayo siya at yakapin ito ng napakahigpit. Akala ko, sabay subsob niya sa balikat nito. Shh, I'm sorry. Kung umiyak ka na naman dahil sa akin, paalis na sana ako. Nang marinig ko na may babae raw nag-e-eskandalo sa departure sa labas. Narinig ko sa walkie-talkie ng security guard. Bumalik ako kahit hindi ko kilala kung sino. Nagbabaka sakali lang at ikaw nga. Tama ako. Ouch! Sigaw nito nang bigla niyang kagatin ang balikat nito sa sobrang inis. Tumutulo na pati sipon niya dahil sa kakaiyak tapos ay kalmado pa rin ito. Ito ang iyong... Kumalas siya nang dumating si Asher. Oo, okay na pala. Akala ko buong araw at gabi na ang iyakan. Kinuha niya ang tubig na inaabot ni Asher at agad doong uminom. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. I owe you a lot this time, Vec. Seryosong sambit ni Silver. Come on, don't be a jerk, would you? Tandaan mo, oras na umiyak yan ulit, bugbog ka na naman. Not anymore. Tumalikod na si Asher at hinayaan na siya. Tama na yan, tara na, hinihintay ako ng anak ko. Sigaw nito nang makitang hinalikan siya ni Silver sa labi. Nagpatianod na lang siya at pumikit upang damhin ang umaapon na pag-ibig niya para rito. Tao lang din si Silver at nagkakasala. At sino nga ba siya para hindi magpatawad? Pero sana wala nang susunod na problema dahil pag may dumating pa, wala na talagang third chance. I love you, babe. I love you too. Tara na't para tayong pinagtitinginan ng mga tao rito. Natawa ito matapos siyang umabrisyete sa asawa. Nagbanta si Mami Stella kay Fatima. Na oras na magpakita ito't manggugulo ulit. Ipapakulong na ito ng ina ni Silver. Mabuti na lang din at natakot dahil hindi ito muling nagpakita. Mukhang nahiya rin sa ginawa niya. Pero oras na nagpakita ulit, bubugbugin na niya hanggang ito naman ang malumpo. Si Sky ay kinuha na ni Asher. Sobrang sakit sa puso niya na kinuha ang isa sa mga anak niya. Pero masaya itong sumama sa amang si Asher. At Mami at Daddy pa rin naman ang tawag nito sa kanya at kay Silver. Hindi niya nga alam kung anong ginawa ni Asher at umamo ng ganoon ang bata sa ama nito. Pero kung ano man ang ginawa nito, masaya siya dahil mabuting ama ang napuntahan ni Sky. Nangako si Asher na babalik after a year sa Pilipinas. Gusto lang daw muna nitong masolo ang anak ng 1 taon sa abroad. Tsaka na ulit babalik ng Pilipinas. Hindi niya alam kung anong business ni Asher. Pero ayon kay Silver, wag daw mag-alala dahil kahit isang bayan, kaya daw nitong bilhin. Magpapakasal ulit sila ni Silver at gusto niya sa susunod na taon oras na bumalik si Sky. Dahil hindi siya papayag na wala ang isa sa mga anak niya sa araw na pinaka-espesyal sa kanyang buhay. Ang tagal pa nun, babe. Reklamo nito habang nasa gazebo silang tatlo ni Sean. Basta next year kapag umuwi na si Sky. Naman, sige pero sa isang kondisyon. Nakangisi nitong usal. Ano naman yun? Gumawa tayo ng kapatid nila para pumayag akong next year. Bulong nito sa kanyang tenga. Aray siya no, si Mommy. Sigaw nito tsaka yumakap sa bata. Stop it, Mommy. Baka mag-cry si Daddy eh. Natawa na lang siya dahil panay ang dila ni Silver sa kanya. Wala kang score mamaya ha? Hey babe, sorry na, wait. Ngunit tumakbo na siya papasok sa bahay. Ngayon ay may katahimikan na ang kanyang buhay. Tumawag ang Lola Lovis niya at uuwi na raw ng Manila next week.
Nasa US kasi ang dalawa noong 1 taon pa. Mukhang nirarayuman at gusto nang umuwi. Excited na siya. Excited na rin na bumuo ng isang masayang pamilya. Kasama si Silver Maximus, her amnesia husband.